Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, without Christ. Para po sa mga bago pa lang po natin mga viewers at most especially po sa mga member na ng ating community, sa ating mga kabaka, ay hayaan niyo po na pakita ko po sa inyo ang aking kinakain in a daily basis. Ito po, as you can see, ito po ay aning itlog. Ang pinanluto ko lang po dyan ay sabaw ng bulalo. Ito. At ito na po yung karne. Kung nakikita po ninyo, yan ang pinaka the best. May taba-taba po yan. Diba? Nakita nyo po ba? Grabe po yan. The best na the best po yan. Bago po ako magsimula, kung bago ka lang po sa aking channel, ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I am a life coach. At meron po tayong sariling community at tumutulong po tayo ng libre sa ating mga kababayan sa lahat po ng klase ng kanilang mga sakit karamdaman, lahat po ng mga inaywan ng mga expert ay nasa atin na pong community for more than a decade na sila po ay may mga sakit karamdaman, may mga malalang health issues, but in a matter of weeks, months, in a short period of time, na-reverse po lahat ng kanilang mga klase ng sakit. Name it under the sun, na-reverse po lahat ng ito. Even though I am not a doctor, pero sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon, ay binigyan po tayo ng wisdom. Lahat po ng ating mga naging topic discussion sa ating community ay galing din sa mga doktor, pero ang binago ko lang sa kanilang mga advice ay yung pagdating sa proper nutrition. Kasi pagdating po sa mga expert, obsolete and outdated na ang kanilang mga kaalaman patungkol sa proper nutrition. Mapapaginabangan lang natin ang mga expert sa in case of emergency and operation. But other than that, hindi na po natin pwedeng ipagkatiwala ang ating buhay sa mga expert. So ako po, I do the opposite. Kung ano yung pinagbabawal ng doktor, doon po tayo nag-focus at doon na-reverse ang mga sakit ng ating mga member ng ating community. Para po sa mga ngayon din lang uli nakapasok sa ating makakapanood po nito, ako po ay 2008 ay may karanasan na lagi po akong kasama sa medical field ng mga dalubhasang doktor. I'm highly trained by the doctors at company speaker po ako ng different companies. At talagang nag-discuss po tayo patungkol sa health. Pero napakalayo po ng aking lahat ng kaalaman sapagkat kung aasa ka din lang naman sa gamot, food supplement, pagkain ng gulay, I found out that it's not sustainable. Kailangan po nating maintindihan what's the proper human diet. And our body are designed to eat meat, not plants. Ulitin ko po, our body are designed to eat meat, not plants. So bago po ako magsimula, yan po muna akong manalangin at pag-pray po natin itong aking kakainin po. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga pagkain ito. Patuloy na balutan mo yung pagkapangyarihan mo, may kalakas sa aking katawan. At patuloy buksan mo po ang spiritual na kaisipan, mga puso ng mga taong makakapanood po nito. I pray, Panginoon, na maliwanagan po sila, maintindihan po nila what's the proper human diet for how many years. Lahat na lang ng mga klase ng diet ay nasubukan na po nila, pero tila walang nangyayari sa kanilang mga kalusugan. And I pray, Panginoon, patuloy na sa oras sa simulan nila ang meat-based diet, I pray, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng matinding pagbabago, Panginoon, sa kanilang mga health condition. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ilaman po namin ito. Pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ngayon pong oras po na ito, ang topic po natin ay pinakamurang diet na meron sa pinakamurang diet. Ano ba maganda? Pinakamurang diet na pwede po nating paano ba? Pagkain o kung nag-iisip po kayo ng diet na pwede po ninyong
asahan patungkol po sa nourishment ng inyong katawan, siguro po, hindi po siguro, I strongly suggest, ito na po yung piliin po ninyo. Sapagkat kadalasan po sa atin, syempre, ingat na po tayo sa mga pagkain. Tama po ba? Pero after po ninyong kumain, ano pong mangyayari? After niyo pong kumain, inom na kayo ng gamot ninyo, inom na kayo ng food supplement po ninyo, at karamihan sa mga kilala ko, sobrang mamahal talaga ng kanilang mga iniinom na food supplement, gamot for more than a decade, ay talagang parte na ng kanilang buhay ang pag-inom ng gamot. At ilan po sa mga kakilala ko, pagdating pa lamang sa mga food supplement na meron sila, mga gamot na iniinom nila, mahina na po ang 15 to 30,000 every month ang kanilang mga ginagastos. Hindi pa kasama yung mga therapy nila. Total of mga 50,000 kung talagang marami kayong excess na pera, depende sa lala ng inyo pong mga sakit karamdaman. Pero yung ilan sa talagang ginagapang talaga, nagsisikap, maghanap buhay para lang ma-extend ang kanilang buhay, ayun, online limos na hihingi ng tulong sa social media, nagbebenta na kung ano-ano, kung magbebenta ka, mas matangal yun na para makalikom po kayo ng mga pondo para magkaroon po talaga kayo ng pasustento po sa inyong mga sakit karamdaman. Ano po yung point ko? Lahat po ay gagawin ninyo, lahat ng paraan gagawin po ninyo para lamang ma-extend at mapahaba po yung ating buhay. Tama po ba? Pero mapapansin nyo naman, sa unang buwan, 2 buwan, kalahating taon, 1 taon, 5 taon, 1 dekada, more than a decade, kumusta po ba? May pagbabago ba? Kasi kailangan nyo pong pag-aralan. Ano ba yung ginagawa mo, siya rin ginagawa ng karamihan, at kung ano yung kinakain ng karamihan, na ikinamatay din ng karamihan, tapos inuulit mo lang. And that is insanity. You're expecting different result, and yet yun din lang naman ang ginagawa mo. Ang point ko po dito, mga kabaka, at sa ating pong mga viewers, ay bakit ganon? Kaya naman pala natin maglabas ng malaking pera, kaya naman pala natin igapang, magsikap para lamang maiksa ng ating buhay. Bakit hindi pa natin isugal ay sa tamang pagkain? Bakit ko po sinabing pinakamurang diet na meron po ay ang carnivore way of eating? Sapagkat wala namang matatapon dito eh. 98% ng kinakain natin na karne ay na-absorb ng ating katawan compare sa mga murang mga pagkain. Pero makikita po ninyo talagang kung gaano kadami yung kinain mo, yun din yung dami ng idinudumi po natin. Kumain ka ng malunggay, kumain ka ng pechay, kumain ka ng mga pagkain na labas sa proper human diet, kita nyo talaga, halos papuno talaga yung inidoro. At kung pag-aaralan natin mabuti, hindi po siya na-absorb ng ating katawan. That was rejected. Kaya nga, nagkakaroon ng decomposition sa loob ng ating bituka na hindi talaga siya natutunaw, nabubulok talaga siya. Kaya talagang kapag pumutot ka, sobrang baho talaga. Pero ito po mga ganito klase ng pagkain, tingnan niyo po ito. Tingnan po yan, no? Laman-laman, taba-taba pa po yan. At kumakain po ako ng karne, 300 grams pataas, nagmamaximum po ako ng 800 grams na karne. Per day po yun, per day. At nakakatawa pong isipin na ang sabi, base po sa pag-aaral daw, hindi daw siya natutunaw. Tatagal lang 3 araw bago matunaw. Hindi po yung totoo. At ako po ay nagsimula ng carnivore way of eating ay January of 2023. January of 2023. May dita 1 taon na po tayo sa ganitong klase ng pagkain.
So far, nag-enjoy naman. So po itong video po na ito ay isinama ko lang po kayo sa aking kesa mag-live po ako sa Facebook page, i-record ko na lang po siya para at least dire-diretso nyo pong mapanood. Sapagkat kapag ito ay inilive ko, mapuputo lamang yung mga discussion ko. Bagay babasahin ko pa yung mga comment ninyo. I-record ko na lang yung buong oras ng aking pagkain para panoorin nyo na lang siya, di ba? Kasi may time na pag nag-live ako, di ko nauubos kasi ang daldal ko nangyari, lumalamig na yung pagkain. So ito, dire-diretso lang. Kain na ako ng kain. Sabi, Himalayan salt po itong nasa gitna. Himalayan salt po siya. Ang maximum ko doon na egg, 6 to 10 eggs per day. 6 hanggang 10 itlog. The best po ko, may taba-taba. Ano po ba? Malaki po, sabat. Yan ang bago. Yan ang bago. Parang hirap lang pong paniwalaan na possible pala tayo mabuhay na ganito lang yung kinakain. Pag buo kasi labas sa proper human diet yung kinakain ninyo, at more on high carbs, more on fruits and vegetable, mabilis po kayo magugutom. Mabilis po kayo magugutom. At kapag nagutom kayo, talagang doon nyo may experience yung yung talagang halos mayat-maya na kayong kakain kasi kulang talaga sa nutrients, hindi sapat yung kinakain ninyo. Kaya inuutos ng utak ninyo, kain ka pa. Pero, busog ka na, pero ang utak mo, parang sasabi pa na kumain ka pa. Ano ba yan? Pero ito pong ganitong klase ng pagkain, ang tagal ng gutom. May pagkakataon na pag nakakain ako ng ganito kadami, bukas na ako kakain yan. Matagal po talaga to. Ito, nilagyan ko lang siya ng Angkor butter. Hindi po kasi ako nakabili ng ng atay. So, pero itong karne ay may taba-taba siya, fatty parts. Ito ba magandang bilhin ninyo? Mas quality po kapag ganyan yung nabili nyo. Kaya po yung mga lean meat, wag. Mas okay po ito.
Hindi po ako gumagamit ng oil. Pag nagluluto ako ng ground beef o itlog, nagamit ako ng sebo ng baka at saka Anchor butter. Send me and I will obey. Busog na ako, grabe. Napadami yung nilagay kong karne. Pag napapadegal na ako agad. Busog na ako, mga kabaka. Busog na ako. Anyway, ang purpose lang naman po nitong video na to ay para ipaunawa sa'yo kung paano ka nagsisikap na maghanap ng pera at masustain yung buhay mo, napahaba siya, you become fit and healthy, okay lang talaga sa yung gumastos ng napakalaking pera. Kung wala ka namang malaking pera, and yet, gumagawa ka talaga ng paraan para lamang masustentuhan yung mga pangangailangan mo, para lang maging normal ang blood sugar mo, para lang maging normal ang BP mo, at mabili mo yung maintenance mo, masunod mo yung therapy mo or dialysis mo, gumagawa ka talaga ng paraan. Bakit hindi mo subukan this way of eating? Kung iisipin mo naman, pastor, ang mahal parang hindi ko kakayanin uulitin ko, kinaya mo nga for the longest time yung pagkain na wala namang nangyari pagbabago dun sa health issues na meron ka. Maybe there's something wrong. Maybe may mali dun sa ginawa. Itong mga member ng ating community, for the longest time, na wala naman nangyayari, nagkaroon lang talaga sila ng lakas ng loob na gawin this way of eating.
they simply amazed na nagkaroon talaga ng pagbabago sa kanilang mga health condition. At least, ito nakikita ninyo na I myself, ako mismo, nakikita ng dalawa yung mga mata na ginagawa ko kung ano yung itinuturo ko sa inyo. Na ako mismo, pinakain ko kung ano yung pinapakain ko sa inyo. Choice nyo na lang yan kung gagawin nyo, hindi. Ang mahalaga, ako mismo, ginagawa ko to sapagkat alam ko na ito yung makakatulong sa akin, kalusugan, at alam ko ito yung makakatulong din sa inyo. Kaya bago ko ito itinuro sa inyo, ako na muna ang gumawa. Ako na muna ang gumawa. Yung tatanungin mo naman, Pastor, nakakadumi ka ba ng maayos? Pastor, maganda ba yung bowel movement mo? Grabe. Smooth na smooth, swabing-swabe. Napaka hindi masabihin na may rapa kang dumumi. Hindi. Ano naman yung pagkain ko? Yung karne na lang. Yung sabaw na lang ng bulalo, masedo na. Tapos, lagyan ko pa ng Anchor butter, ay lalo na. Nasa ng hustisya talaga lalong masebo. Naubos ko na yung 6 na itlog. Choices natin, small, medium, large. Ang itlog natin ay large. At ang large ay merong 72 calories. Ang large na egg. Isang egg may 72 calories. Itong tubig natin, may asin din yan. May asin din yan sa ilalim. Grabe kita niyo ba? Pero grabe, busog na ako. Sa 6 na itlog pa lang, busog na. Pero it's not enough. May time na OMAD ako, may time na TMAD, pero mas madalas TMAD ako. Pag nag-OMAD ako, 22 to 22 hours na fasting, 2 hours ang window time ko. Kasi ine-enjoy ko talaga siya. Kinailangan ko lang talaga maipakita sa inyo na kinain ko siya. Naging bilisan tuloy yung pagkain. Kasi kapag i-enjoy ko talaga yung pagkain ko, minunguya ko talaga mabuti. Eh, matatagalan itong ating topic natin ito. Pinakamurang diet sa balat ng lupa. Diba? Eh, pinakamura talaga. Eh, sulit yung pera mo eh. Diba? Eh, kesa naman dun nakamura ka nga. Eh, tingnan mo naman. Ano naman yung mga side dish mo? Puro matatamis, prutas, gulay. Ang dami-dami mong kinakain. Diba? Kung tutusin, mas magastos pa tayo noong una. Kesa ngayon, wala na tayong mga snacks. Anong snacks ko? Itlog din. Ano pa? Chicharon, napakadalang. Ang nagustuhan ko talaga, balat ng baka. May nabibilan kami nun sa Pampanga. Nakakabili doon ng balat ng baka. Kaya, sobrang laki ng natipid mga kabaka. At lalong higit sa mga hindi pa part ng ating community, naku, nakakatawa nga isipin na wala na tayong mga binibili na kung ano-ano, ang mga basura, dami pong mga ingredients, di ba? Ewan ko din ba naman, nauto tayo for the longest time na kung isipin natin masustansya daw, pero
Kung titingnan mo naman yung ingredients, ayos kikilabutan ka niya. Hindi mo na maintindihan kung anong klase ng ingredients yun. Talagang literal, talagang nilalason tayo. Pero wala tayong alam, di ba? Kasi nga, kinakain ng karamihan, ginagawa ng karamihan. So, ang akala natin, safe siya. So, anyway, itang ganito na lang. Talagang busog na ako. Kainin ko na lang siya mamaya. Ito, ubusin mo na to para makita na. Ang lambot niya. Halos mga 3 oras natin siya pinakulo. Mahina lang yung apoy. Diba? Grabe, nadilhal na ako. Sino talaga ako. Ngayon sa akin lang, kung napanood niyo po itong video na to, this is not an accident. Kung nakita niyo po ito. Parang weirdo sa inyong paningin. Pero ako na po yung buhay na totoo. Pwede kayo magsaliksik kung sino ako. Ako naman, lantad po ang buhay ko. At ako po ay isang pastor. Ako, hindi po ako, wala naman pong negosyo sa ginagawa ko. Wala akong binibenta na food supplement or anything. Ano lang yung aking sinusupply sa community, Himalayan salt. That's it. But other than that, ito. Kung gusto po ninyo kung supportahan sa merch ko, pwede po kayo mag-avail. Life with Christ without price. Yung ganda-ganda niya. Pag gusto nyo po nito, hanap lang tayo ng supplier nito. Supply din natin sa community. Hanap tayo ng ganitong kainan. Pag gusto nyo lang hanap tayo ng supplier. Ng ganito, supply natin sa community. Ganun kainan siya, diba? Daling hugasan. Safe pati siya. Hindi siya kagaya ng iba na pwede mo lagyan ng sabaw. Diba? Hindi mo lalagyan ng prutas. Diba? Okay. Busog na po ako. Hindi ko na kaya itong ubusin. Grabe. Masasabi ko lang, maraming salamat po sa mga kabaka natin na nagtiwala sa kakayanan na meron ako sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ay naibahagi po natin this way of eating. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakapag-upload at ipakita ko sa live po natin sa ating Facebook page ay may mga ganito rin ako kumakain. Medyo matagal na. Hindi ko na ipapakita yung pagkain ko. Ito. At least nakita niyo po ulit. Balik na ulit. Ako po mismo ay sabi ko nga ay ginagawa ko kung ano po yung tinuturo natin sa ating community. The best po. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. It's your choice. Life is a matter of choice. It's not a matter of chance. Ano man po yung piliin po ninyo na pagkain na gusto po ninyo ipasok sa inyong katawan to nourish your body. Kung nakikita nyo naman na wala namang pagbabago for the longest time at umaasa ka na lang sa gamot,
maybe it's about time na may loob ng Diyos na papapanood mo ito. Siguro ito na yung pagkakataon na subukan mo na. Mag-PM ka lang sa aking Facebook page or mag-comment ka dito. Mag-usap tayo para makapasok ka sa loob ng aking community at literal na makita mo talaga ng iyong dalawang mga mata sa loob ng community na may mga tao nagtiwala sa akin na ginagawa this way of eating. Without eating plants, fruits, and vegetables, hindi sila kumakain. At kanya-kanya sila ng mga testimonial, mga pagbabago nangyari sa kanilang kalusugan, mga bukol na dapat magpapa-biopsy na magpapa-opera pero hindi na nagpa-biopsy. Nagkaroon na ng pagbabago sa kanilang kalusugan. Dating nagpapa-chemo, nagpapa-radiation therapy, ngayon okay na, magaling na. Nagkaroon talaga ng matinding himala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sana po ay kahit pa paano ay nabigyan ko po kayo ng encouragement. Subukan po ninyo, wala namang mawawala. Matagal lang may nawala sa atin. Baka din natin subukan itong ganito klase ng pagkain. Baka sakaling ito na pala yung pagkakataon na hindi nyo pa nasusubukan na malay mo, ito na pala yung magiging sagot sa inyo po mga dalangin. At ako po ay kasama po ninyo. Hanggang dito na lang po yung aking pagbibigay na napakagandang informasyon po sa inyo. At least nakita po ninyo aking kinain. Talagang napadami lang talaga. Hindi ko pala kayang ubusan yung dami ng karne yung nilagay ko dito. Hindi ko na natansya kung parang more than 500 grams na yun. Dami kasi yun. Lagi niyo pong tatandaan sa man po kayong panig ng mundo makarating at niloob ng Diyos na may ilapit po sila sa inyo na nawawala ng pag-asa. Lagi niyo lang magsasabihin hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyaw. We can live without Christ and we cannot live without Christ.